Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa lawag, dami ng isdang nakukuha sa dagat hindi apektado sa kabila ng panghaharas sa mga mangingisdang Pilipino ayon sa Philippine Fisheries Development Authority. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Saan ang naapektaran ti maysa kadagiti kadakkelan na kliyente ti Philippine Fisheries Development Authority. Kadagiti naglabas nga insidente ti may pagrup a panagharas kadagiti mangalap iti West Philippine Sea iti Calabes. Segon kini PFDA Suwal Fishport Manager Nasil Abdul, iti usapang agrikultura program saan na dumanon dagiti 20 a fishing vessels ti kliyente da. Iti lugar mapagin inagawa na paset ti kadandanuman gaputa adda ti bukod a fish aggregating device wenno payaw a pagkalkalapan da iti ikan. Rason asaan na may raman digitoy iti paset ti pagin-inagawan a kadandanuman. Hindi naman po sila actually apektado doon sa kasi ang area po nila ay hindi na umaabot doon sa talaga yung nababalita na mga hinaharang ng ating karatig bansa ng China. Mayroon po silang sariling mga tawag nila doon yung mga fish aggregating device or payaw, doon na po sila nang huli ng mga isda nila. Paset ti parag Mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, mga natatanging guro ng La Union, kinilala ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Tapno bigbigan ti dedikasyon kinapasnek ken isang sangayan nga arami dagiti manursuro iti tay-ak ti edukasyon pinadayawan ti gobyerno provincial ti La Union dagiti naidumduma manursuro kabayatan ti 2024 Conferment of Outstanding Teachers of La Union sa La Union Convention Center Ciudad de San Fernando iti Calman Oktubre 14. Kaspaset ti panakarambak ti World Teachers Day panggap daytoy a bigbigan dagiti manursuro anang ipakita kadagiti mapagulidanan nagapuanan ken nakaarami iti dakkel nga epekto iti biag dagiti estudyante da ken iti inalawlawa a komunidad. Nabingay ti pamadayaw iti talo kategorya: Outstanding Public School Teachers, Outstanding Private School Teachers, ken Most Outstanding Alternative Learning System Teacher. Napili dagiti awardees may batay iti naisang sangayan agapuanan ken kontribusyon da iti sektor ti edukasyon. Tunggal maysa na padayawan ken nakaawat iti plaque of recognition, token, certificate ken cash incentive at 10,000 pesos manipod iti gobyerno provincial. Agtultuloy iti gobyerno provincial amang pabilig kadagiti manursuro tapno mas mapaturas pay ken mapatiker ti sektor ti edukasyon iti probinsya ti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Department of Social Welfare and Development, Eastern Visayas, patuloy na ipinatutupad ang walang gutom program sa ilang bayan sa Rehiyon 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Palaging nagpapatuman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 or DSWD 8 Walang Gutom Program or WGP. Kabakyang ang mga local government units or LGUs ng iba pang mga partner agencies sa pagkayuna, iyon pa daw yung nagdudumara in redemption ang mga benepisyaryohon WGP ha iba-ibang bunto palibot habugus ng Eastern Visayas. Happy na ko rin nga tala na abot ha 47 ng mga benepisyaryo ang nakapag-redeem na han iratag sa tagsa ng Electronic Benefit Transfer Cards or EBT
EBT cards at doon ang kalabay nga simana. Ano walang gutom 2027 food stamp program, inasa nga programa hiton DSWD nga may panuyo, may bisan iton gutom, urog labi na mga low-income households si pinaagito na pagdistribuer in monetary-based assistance nga genta-transfer ha EBT cards. Ang EBT cards in po pwede gihapon gamiton na pagpalitin mga panginahanglanon nga dahiton mga partner merchant stores. Tikang diri sa syudad ng Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod Senior Citizens Week sa Southern Leyte. Suportado ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Gemma Destriza. Sunod-sunod na ang mga kalihukan karon sa senior citizens diri sa lalawigan sa Southern Leyte. Sadya og malipayon ang mga senior citizens sa lungsod sa San Francisco nga misalmot sa ilang kalihukan sa Elderly Week celebration uban sa tema karong tuiga, Senior Citizens Building Nation, Inspiring Generations. Mihatag sidyang mensahe si Mayor Benny Teozon kinsa mihatag og importansya sa mga senior citizens sama kaniya nga usa na usab ka senior citizen uban sa paghatag og daghang programa o kadyuhan sa gobyerno. Mihatag usab sa iyang mensahe si Police Brigadier General Reverend Father Jason Ortezo kinsa mo'y kandidato pagkamayor alang sa 2025 midterm election. Ubos sa lakas CMD Party. O matud pa ni Ortezo, iyang suportahan ang mga senior citizens kinsa nakahatag og dakong tabang diha sa atong komunidad. Balita gikan sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte, Gemma Destriza narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gemma, mula dyan sa Sogod. At yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, mga alituntunin para sa Oro Kasanag Award pinaplansya na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. May pailawom sa orientation ang mga focal person sa pipila ka mga barangay nga sakop sa Barangay Council for the Protection of Children or BCPC. Ingon man ang kapulisan gikan sa nagkadiyang police station, kalabot na sa Oro Kasanag Awards niadto nga milabayng Biyernes sa Oktubre 11 ning kasamtanga nga tuig. Lakip sa gisgutan ang guidelines sa mga pamaagi sa Seal for Child-Friendly Police Station. Ingon man ang search for the most child-friendly barangay nga usa ka tinuig indigay diin ang tinguha mao ang pagpungutar sa katungod sa kabataan. Ang maong orientasyon inisyatiba sa City Council for the Protection of Children or CCPC isip pagpangandam sa umaabot nga Children's Month nga ginasaulog matag bulan sa Nobyembre. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 24th National Public Employment Service Office o PESO Congress ilulunsad sa lungsod ng Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ay conducir ang 24 National Public Employment Service Office o PESO Congress na siyudad de Zamboanga mañana, Oktubre 16 hasta Oktubre 18 este año. Ilalagayan na siyudad el mga delegado estaban na diferente parte del país. Ta esperanza mas que 1,000 mga participante y stakeholders estaban na mga PESO, job placement offices, guest speakers y representante del mga regional office del Department of Labor and Employment o DOLE, manhunta-hunta na siyudad de Zamboanga para na mensyonang aktibidad. El tema del AK-24 National PESO Congress este año ay PESO pinatatag at pinalakas tugon sa hamon ng bagong Pilipinas. Desde aking siyudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga.
at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.